Hands-on demonstration on data processing and data management. Protect your data. So we are with conditional formatting, tapos na tayo sa sorting, tapos na din tayo sa filtering. So next, ano pa yung mga features ng Excel na sa tingin natin, kailangan natin? Next is, eto na tayo sa exciting part. Paano kung gawa ko na yung data ko, tapos gusto ko ibigay sa mga selected individuals. Yung selected individuals na yon, binigyan ko sila ng mga selected passwords and sa selected cells lang sila or worksheets mag-edit. So, to do that, explore natin to. Go to review. Ayan, sa review na tab, as we can see, let me highlight them. Ayan, itong groups na to po yung kailangan, itong group na to yung kailangan natin. Yung protect sheet, protect workbook, patong protect, share and workbook, then yung allow users to edit ranges. Ano po yung advantages niyan? Di-discuss po natin. Yan, ito na po yung nang pwede tayong mag-lock ng ating worksheet, ng ating workbook, or ng specific cells. Okay? So, halimbawa, gusto ko yung napagbigyan ko ng aking database, hindi niya pwedeng i-edit yung ibang sheet. Ayan. So, to do that, pwede kong gawin, i-protect workbook ko siya. Again, protect workbook, click lang natin yan, then, hihingan tayo ng password. Be careful with this one kasi this is case sensitive. Case sensitive meaning kung paano mo siya tinype, dun din dapat siya itatype nung pinagyan mo. Let's say Denver, halimbawa, Denver na capital D. Kapag tinype ko siya as Denver na capital D, dapat pag i-unlock ko siya, Denver may capital D din dapat. Hindi pwede na Denver lahat lowercase. Hindi siya ma-unlock. Tapos yung disadvantage nito is wala tayong forget password. Hindi po siya kagaya ng ating mga social media apps na kapag nakalimutan natin yung password, mabilis. Forgot password, send na lang sa email. Ganon. So again, sa Excel po, case sensitive, then wala po tayong forgot password. So be careful sa ating itatype na password. So for now, natatakot akong itype yung Denver. Type po ako. So itatype ko na lang 1, 2, 3. Ayan. 1, 2, 3, ganon. I-re-enter na lang daw ulit. Kino-confirm niya if tama. 1, 2, 3. Yan. So ngayon, hindi ko na mamove yung aking worksheet. Ayan. Hindi ko na siya mamove. Hindi ko sila madidelete. Okay po? Yun yung advantage nung protect work. Hindi ako pwede mag-add ng worksheet. Hindi ko sila pwede i-move. Hindi ako pwede mag-copy. And hindi ko ako pwede mag-hide. Hide and hide, ganon. Hindi ko pwedeng gawin lahat sa ating protect workbook. Pero pwede ako mag-edit sa individual workbook. Okay po. At pwede nga ba, may mag-add ako ng sibling dito. So then, yan. Pwede. Ganon. Okay po. Again, yung protect workbook, bawal lang mag-delete, mag-add, mag-modify, meaning move, copy ng mga worksheets within our workbook. Hindi din tayo pwede mag-delete. Ayan, hindi siya madi-delete. Ayan. So what if ayaw mo din na i-edit nila yung particular worksheet na yon? So halimbawa, gusto ko na yung pwede niya lang i-edit is yung i-undo ko lang. Ayan. What if gusto ko na itong Scholar app lang yung pwede i-edit, tapos ayaw kong i-edit niya yung ibang worksheet. So what I can do is ilalock ko yung ibang worksheet. So to lock that, click ako na, for example, itong scholarship application. Yung i-click ko naman this time is the protect worksheet or yung protect sheet. Ayan. Tapos, you can do is, ito, lock cells. Ilalagay ko lang yung password, 1, 2, 3. Huwag na po natin gagalawin muna yung checkmark. Ayan, 1, 2, 3. Ado yun. So ngayon, hindi na ako pwede mag-add ng value. Ayan. Mag-add ako halimbawa, Denver. Ayan, hindi ko na nga siya maklik. Ipaprompt ako ng password kung sakali. Kapag in-unlock ko siya mamaya. Okay po, again, kung ayaw natin na mag-edit sila individual worksheet natin, protect sheet yung gagawin. Kapag ayaw naman natin na mag-add, ng modify, or mag-delete ng mga worksheets, protect book tayo. Okay? Dito, bawal sila mag-add kasi naka-protect worksheet. So, to unprotect naman, click lang natin yung unprotect, type ng password natin, 1, 2, 3, okay. Ayan. So, pwede na ulit ako mag-type. Ayan. O, again, what if gusto ko naman na dito lang sila pwede mag-add?
Bawa dito, mag-add ako ng column na Scholar App na lang. Sa Scholar App, mag-add ako ng bagong column, Remarks. Ganyan. Then, I want na dito lang pwedeng mag-edit yung pinagbigyan ko ng database. So, to do that, i-highlight yung column na to. Ayan. Allow users to edit ranges. Ayan. Then, protect sheet. Ay, new muna. New. Ayan. Palitan natin ng remarks. Then, refers to cell. Okay. Yung password natin, 1, 2, 3. Then, permissions. Okay. Okay, okay. Ayan. 1, 2, 3. Okay. Ayun. Tapos, protect sheet. Ma-apply din. 2, 3 ulit. 1, 2, 3. Okay. Tignan nyo. Hindi ako pwede mag-input sa ibang cells. Pero yung pinagbigyan ko ng password, pwede niyang i-edit yung column na to. So, halimbawa, gusto niya mag-input, hihingan muna siya ng password. So, yung password kanina is 1, 2, 3. Saka lang siya pwede mag-remarks. Halimbawa, late at pawis nung interview. Ganon. Pwedeng remarks. Yan. Tapos, pwede din iba-iba. Halimbawa, iba yung password dito sa cell na to, iba din yung password sa cells na to. Depende kung sino yung nag-interview, for example. Yan. Ito pa yung advantage kapag madaming gumagamit ng ating database na gusto mo lang specific cells lang yung pwede nilang i-edit. Again po, we have the protect worksheet, then we have the protect workbook, then allow users to edit ranges. Okay, ulitin po ulit natin how to do it. So, highlight ko ulit yung buong column. So, Control-Shift down. Then, wait lang, alt muna natin. Kasi na-ano na siya. Na-lock siya. So, unprotect, 1, 2, 3. Okay. Ayan. So, babalik ulit natin yung AK. Highlight natin. Then, allow users to edit ranges if gusto natin na itong specific cells lang yung i-edit nila and bibigyan natin ng password. Again po, advantage nyo to. Halimbawa, yung ibang empleyado or ibang pinagbigyan natin ng database, gusto natin na ito lang i-edit nila and maiba naman na dito, for example, for verification. Tapos ibang tao naman yung in charge dito sa for verification, iba din yung password, pwede po yun. So, ito muna. So, first, ayan, allow users again to edit ranges. Create lang tayo ng new. Move ko lang. Then, ayan, palitan natin, remarks 2 naman, kasi may remarks na po kanina. So, technically, ulitin ko lang po kung ano yung in-apply natin kanina. Range password, 1, 3. Okay. 1, 2, 3, okay. Ayan. Tapos, protect sheet para ma-apply siya. 1, 2, 3 ulit. Ayan. 1, 2, 3. Press okay. Ayan. Nakalock na po yung cell na yan. Saka lang po sila pwede mag-edit. Kapag, halimbawa, mag-edit na sila, i-input muna nila yung password. So, next is, ito na. Unprotect muna natin para makapag-work tayo. Unprotect. 1, 2, 3, okay. Sa ibang versions, yung users to edit ranges is naka-allow. Allow, edit ranges. Ayan. Same lang din po yun.